presensya niya. Hallelujah, hallelujah. Munta, sumayaw, sumigaw sa presensya niya. Hallelujah, dakila ka, aming Ama, hindi magsasawa na papurihan ka. Ganda ng buhay sa kanya mo malalasap, pagpapawalang kang hanggan, sa kanya mo kakamtan. Kapatid, halika na, magpuri sa kanya. Lumunta, sumayaw, sumigaw, sumigaw sa presensya niya. Praise God. Yan. Amen. Masaya po ba kayo? Palakpakan natin ang Lord today. At pagkapit pa. Salamat sa Panginoon. Laro tayong lahat. Masaya po ba kayo today? At yung mga ganun challenge po ay maganda yon, no? Para matuto tayo sa pagbibigay. Amen ba sa nagbibigay? Actually, tinutukso din ako kahapon, no? Ibigay yung test ko doon eh. Kasi malaking mabibili natin dito. Kaya lang sabi ko, ang para sa Panginoon, para sa Panginoon. Kaya okay lang matukso, huwag mo lang gagalawin. Sabi ko, malaki to Lord, pero mas naniniwala ako, mas malaki ang ibibigay mo. Kasi po, ang pagka-tithes, kung sa maliit na bagay, hindi mo kayang ibigay, paano pa kaya yung malaki? So, ibig sabihin, hindi ka handang tumanggap ng mas malaking blessing sa Panginoon. Kung sa maliit na bagay, natutukso po tayo. Amen po ba? Yun, at dako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. But before that, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dakila siya. Palakpakan natin siya today sa ating 11th church anniversary. Masaya ba kayo? So, tinatahak natin, this year is pang-12 taon. Naglalakbay na ulit tayo para sa 12 years natin. Salamat po sa inyong mga tithes. Doon po natin kinukuha yon, kaya malakas ang loob natin. Iniipon natin ang ating tithes, ang inyong tithes and offering, para meron tayong pang church anniversary. At pagtapos nun, yung mga pledges nyo, yung inyong mga first fruit, no, malaking bagay yon sa ating church anniversary. Kita nyo naman yung ating gawain. Maganda ba yung gawain natin? No? Yung kuninta namin dyan, madagdagan pa yun ng 50 and 60%. Pero salamat sa Lord, ngayon mag-ipon ulit tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-ipon ulit. At huwag kayong magsawang suportahan ng ating church. Huwag po kayong magsawang mag-first fruit. Ang Diyos po ang magpapala sa ating lahat. Amen po ba? Yan. Sige, bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo sa Lord. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami. Nakarating kami ng 11th anniversary. Hindi ito dahil sa amin, dahil po ito sa inyo. Ginagamit nyo lang kami, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng blessing, sa lahat ng protection, hindi lang sa akin, kundi sa bawat pamilya, sa bawat kamanggagawa ko sa church, sa bawat nagmi-ministry, sa bawat business, sa bawat trabaho, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay nanggaling sa iyo, pinagkakatiwalaan mo lang po kami, Panginoon. At looking forward kami sa mas malaki mo pang gagawin sa amin, maraming taon pa, Panginoon, ang gagawin mo sa church na pinagkatiwala mo sa amin. And sa aming pag-uusapan, this morning, ikaw po ang may taas, maluwalhati, gamitin mo lang po ako upang maihayag ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, maging leksyon, maging saway, maging blessing, maging kaalaman, karunungan ang mensahe ngayong umaga. Sa iyo po ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Handa na ba kayo? So, ang team natin for the month of March is about be humble o humbleness. Sa katabi mo, humbleness. Yan, yung humbleness na hindi nakakainis. Yan, di ba? Okay? At narito si Sister Maricar. No? Maglilipat na siya ng Cubao, Pastor Vic. So, meron akong picture na nais ipakita. Yan. Yan. When you saw this picture, what comes out to your mind? Ano yung naiisip nyo sa inyong isipan? Di ba? Di ba? Anong nakita sa inyong isipan? Ano yung bumubuo? Yan. Election. It's about politics and it's about leadership. So leadership tayo this morning. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, maging handa ka. Sabi ng Luke chapter 20 verse 24 to 28, paghawak namin. Now there was also dispute among them as to which them should be considered the greatest. Verse 25, and he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them,
and those who exercise authority over them are called benefactors. Sabi sa verse 26, but not so among you, on the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he governs as he who serves. Verse 27, for who is greater, he who sits at the table or he who serves? Sino raw ang pinakadakila? It is not who sits at the table, yet I am among you as one who serves. Pagpalain ng Lord ng kanyang salita, today pag-usapan natin ang humility in the ministry, humility versus authority. Handa na ba kayo? Amen. So sa ating teksto, naganap ang Lord's Supper o sa upper room. Ito yung huling hapunan ng ating Panginoong Hesus kasama yung kanyang mga alagad. At habang sila'y nag-aapunan, nagsalita yung mga alagad. Kung ating mababasa sa verse 24, nagtatalo-talo sila kung sino raw yung dakila. Tingnan mo kaya katabi mo kung mukhang dakila. Ibig sabihin, sino raw yung greatest, sino raw yung pinakamagaling, sino raw yung pinakamarunong. So habang nag-uusap sila sa harapan ng ating Panginoong Hesus, nagtatalo-talo. Could you imagine, ipapako na ang Panginoong Hesus, pero yung iiwanan niya doon sa table, yung mga leaders, yung mga disciple, nagtatalo-talo. Mas magaling ako sa'yo. Sinong dakila sa ating dalawa? Isipin mo ikaw yung leader, tapos yung iiwanan mo, nagpapagalingan, nagpapayabangan. Can you say amen? And this was the crucial. Kasi aalis na si Lord Naghanap siya ng mamumuno. Tapos ang ilalagay, ang papalit, sabi mo sa katabi mo, ang yayabang. Nagtatalo-talo sila. Sino bang pinakadakila sa atin? Pakita nga natin yung picture na mayabang. Ano ba yung mayabang? Yeah. Ako to. Di ba? Ako lang to. May na-encounter na ba kayong taong ganito? Feeling niya, ang galing-galing niya. Amen ba? Sasabihin niya, alam nyo, kayo lahat, mali ang ginagawa nyo. Alam nyo, ang dami nyong mali. Yung pinapamukha sa'yo na mas nakakaangat siya, na mas magaling siya, na mas ma-influensya siya, na kung wala siya sa isang organization, sa isang grupo, sa isang samahan, pangit ang nagiging resulta. Amen. Mag-amen na lang. Na kung wala siya, hindi nagtatagumpay ang gawain. Ano ka, Diyos? Yung tipong, laging may nasasabi, kahit hindi na mo naman hinihingi ang opinion, ay, alam ko na yan, sabihin ko sa'yo. Pero hindi naman kayo close, hindi na mo naman hinihingi ang opinion niya. Yung ipaparamdam mo sa kanya na hindi kanya kasing husay, at hindi ka kasing galing niya. May na-encounter na ba kayong ganyang tao? Yung parang laging bida, ang tingin niya sa sarili niya, ikaw extra ka lang at kontrabida. Amen ba? Yung mahilip maganap ng mali mula sa iba. Pero kapag sinita mo yung kanyang sariling pagkakamali, hindi kanya papansinin. Kapag may magandang nangyayari, kukunin niya lahat. Ako ang gumawa, effort ko to. Pero kapag pangit ang nangyayari, maghahanap ng tao na masisisi. Sa kanya yung credit. Kapag bumalpak, kasalanan nyo. Amen. Yung parang siya lang may alam, kayo walang alam. Kahit anong gawin mo, laging may kulang, naghahanap ng kulang. Yung hindi mo na pinapansin, kasi minsan sumasama na yung loob mo. Kasi kapag kasama mo siya, nadidrain ang utak mo. Natutuyo ka. Ang tawag dyan, sabi mo sa katabi mo, kayabangan. So yung pinag-aralan natin last week, kung ating yung pag-aaralan, number 1 talagang sa 7 capital sin is yung pride. Kaya nga yung pride, ingat tayo kasi nga baka napapasok tayo ng pride, na hindi natin na mamamalaya, no, na kunting sagi lang sa atin, kunting bato lang sa atin, meron tayong pakiramdam na tayo parang nasasagi na tayo, parang yabang nito Parang hindi maganda kasama to Kaya minsan, sabi nga nung nakasama kong pastor din, alam mo pastor, ang taong galit sa mayabang, mayabang din. Buti na lang, hindi ka galit. No? Pero expression lang po yun. Kaya tandaan natin, no, maganda na magaling ka, tandaan po natin, maganda na talented ka, pero hindi po tumitingin ng Lord sa galing, hindi po tumitingin ng Lord sa talent, hindi po siya tumitingin sa kung ano ang mayroon ka, ang tinitingnan ng Lord yung puso mo na mayroong pusong handang magpakumbaba. Amen. Hallelujah. Yung character mo, yung attitude mo. Kaya nga lagi ko ang sinasabi rito sa church, sa mga disciples, saan ka ba nag-umpisa dati? From scratch ka lang naman Tinuturo-turuan ka lang naman Nung gumaling ka, tsaka ka magagayabang-yabang. Ay, hindi pwede yun. Go to your chair. Sit down. Sabihin, DA ka muna.
So, learn how to be humble. Magpakumbaba tayo. Kasi kami rin noon, dinidisiplina kami. At masakit ang dinidisiplina. Pero nung pastor ka na pala, ang sarap din pala magdisiplina. O, maranasan mo, yes, makakapagdisiplina na rin. Kaya back to story. So, nakakalungkot dito, no? Paalis na ang ating Panginoong Hesus, pero yung iiwanan niya, nagtatalo-talo. Nakakita na ba kayo ng taong nagtatalo-talo? Sino magsasaing sa bahay, sino maghuhugas ng plato, sino magliligpit ng higaan. Eh, kayo-kayo lang naman ang gumamit niyan. Sino maghuhugas ng pinagkainan, sino maghuhugas ng pinaglutuan. Eh, sino bang kumain? Ako. Tapos mag-away-away kung sino maghuhugas, kung sino, ano ba yan? Di walag na magluto para walang makain. Matulog sa lapag para walang ligpitin. Yung mga ganyang bagay, di na pinagtatalo. Kaya kapag nakakita ko nagtalo-talo sa harapan ko, kumukuha ako ng isang bagay, binabagsak ko talaga. Tigil lahat eh. Subukan nyo. Magtalo-talo sa harapan, pagkuha kayo isang bagay. Dati nga, baso yung binagsak ko eh. Huwag mamahalin yan. May kilala ko yan dati, huwag to mamahalin to. Okay? So, sabi ng Luke chapter 22 verse 24, sabi diyan, there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. No? And he said to them, ito si Jesus, nagasalita, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, on those who exercise authority over them are called benefactors. First, nais nating pag-usapan sa ating pag-aaralan about leadership versus authority o humility is the leadership of the world. Tandaan natin na mundong ito may leader. And we call them Gentiles. When we say Gentiles, hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? So, hinahawakan niya ang leader ng mundo, o siya ang naging leader sa mundo. Ano yung sinasabi ng Biblia about sa leadership of the world? Basahin natin sa Pinoy version, sa Tagalog. Nagtalo-talo yung mga disciple kung sino ang sa kanila ang dapat ituring na pinakadakila. Verse 25, sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit ng mga hari, kasi during that time, kings ang naghahari ng kanilang panahon, sa kanilang panahon. Ito yung mga Gentiles, tinuturing silang Panginoon ng taong under nila. Gusto ng mga leader na tawagin silang kaibigan ng mga tao. So ganito yung kaisipan ng mga alagad. Habang sila ay nag-uusap, nagtatalo-talo sila kasi thinking nila na ang leadership ng Panginoong Hesus ay katulad ng leadership ng mundong ito. No? Na ang iniisip nila kapag leader ka ng mundong ito, dapat superiority ka. Dapat may authority ka. Kapag leader ka, dapat iba ang dating mo. Leader ka ba naman eh? Amen ba? Dapat kapag leader ka, dadaan ka sa isang lugar, dapat nakaluhod lahat sa'yo. No? Kapag leader ka, dapat nakasaludo sa'yo. Tapos pag hindi ka saluduhan, magagalit ka. Kapag hindi nakaluhod, kapag hindi ka binati, magagalit ka. Kasi ang thinking nila, ang leader dapat ganun, sobrang galang, sobrang ginagalang, sobrang nirespeto, sobrang kinakatakutan. Yun ang ibig sabihin ni Jesus sa mga alagad. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, yung leader na tinutukoy nyo ay hindi leader ng kingdom na gusto kong itayo. Ang leader na tinutukoy nyo, yan ang leader ng mundong ito. Can you say amen? Kaya sinasabi ni Jesus, balikan natin, verse 25, boss. Sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit ng mga hari, ng mga Gentiles, na ituring silang Panginoon. Ibig sabihin, ayaw man siyang igalang, no? O gusto ng mga leader na ito na talagang dapat igalang sila kahit hindi sila kagalang-galang. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Pinipilit mo yung respeto sa isang tao kahit hindi ka dapat irespeto. Tandaan natin, ginigain po yung respect. Pinapaghirapan po yung respect. Amen po ba? Hallelujah. Kaya inalarawan po ng Panginoong Jesucristo rito about the leadership of the world. Na yung mga namumunong hari, gumagamit sila madalas ng kapangyarihan. Gumagamit sila madalas ng power. Gumagamit sila ng kamay na bakal. Para saan? Para kilalanin sila. At ang hindi sumunod sa kanilang utos, pinaparusahan, pinapapatay. At kung hindi pa sumunod sa kanilang utos, idadama yung buong pamilya. Ganun ba yung magandang leader? Walang kasalanan ng pamilya kung sino man idadamay. Kaya kung pag-aaralan nyo yung sa kwento ni Esther, di ba? Hindi lang yumukod yung kanyang tito doon sa kay Haman. Buong Israelites, Hudyo, ipapapatay. Grabe, no?
So, balik sa ating verse. Sabi rito, yung word na kaibigan ng mga tao, no? Bukod dito kasi binanggit ni Jesus na yung leader daw ay tinatawag silang kaibigan ng mga tao. Kapag sinabing kaibigan ng mga tao, noong kanilang panahon, ito po ay isang titulo na aring nagpapahiwatig o pagpapanggap nilang malapit at mabuti sa kanilang nasasakupan. Pero sabi mo sa katabi mo, kunwa-kunwari lang. Para makuha ang loob. Kunyari, kaibigan ng tawag. Ilan na ba sa atin ang tinrider ng kaibigan? Amen? Amen ba? Kaya noong unang panahon, ang tawag dyan, kaibigan ng mga tao, pero nagkukunwari lang mabait para makuha nila at mapasunod sa kanilang kapangyarihan. Alam to ng ating Panginoon. Kasi nga, nung kanyang panahon at ganito ang nangyayari. At hindi lang yun, Diyos siya. He knows everything. Okay? Kung mahilig po kayo sa history, kilala niyo po si Adolf Hitler, yung mga matatanda sa atin dito. Namuno siya sa pamamagitan ng pananakot. No? At nawala yung kanyang picture. Andiyan ba yun, boss? Sa live mayroon? Diyan wala? Paano mayroon yan kanina? Siguro hanapin na lang natin. Kaya kayang picture magandang ilagay dyan? Yeah. Iba na? Kaya maraming kilala kay Hitler. Okay, gumagamit siya ng dahas, gumagamit siya ng pananakot, nililinlang niya yung mga tao, no? At sabi sa pag-aaral, milyon-milyon ang nagdurusa dahil sa kanyang leadership. Kung isa kang leader, papayag ka ba na parusahan yung mga nasakupan mo? Patayin yung mga tao mo? No? At si Adolf Hitler po, siya yung pumatay, no? Ng panahon ng Holocaust, 1933 to 1945, pinatay niya yung mga Hudyo. At ako din sa pag-aaral, yung dugo ay halos lampas na ng binti o tuhod na sa pagpapatay niya. Kaya si Adolf Hitler, malaki ang pananagutan niya sa Panginoon. Kasi ginalaw niya yung mga Israelites. Pero na? O sige. At namatay siya noong April 30, 1945 sa bunker ng Berlin habang nalalapit yung pagkatalo nila sa Germany na Second World War. Pangalawa, si Joseph Stalin. No? Leader siya ng Soviet Union. Naabutan ko pa yung USSR. During that time, malakas talaga na bansa yan. Bata-bata pa ako yan, pinag-aaralan namin sa Araling Panlipunan. Isa siyang diktador. So namuno siya sa takot at hindi pagmamalasakit sa tao. Gumamit siya ng kamay na bakal, yung mga inosanteng tao, pinapatay niya. Dahil hindi sumusunod sa patakaran. Kaya nga napakahirap no, kaya yung mga mananampalataya, cellphone sa church, sabang may gawain. Di ba? Pangatlo, si Pol Pot. No? Buong pangalan niya si Salot Sar. Namuno siya sa Cambodia 1975 to 1979. Iyan yung kanyang samahan. Hindi ko alam, Kramer, Rug ba ang tawag dyan? Keshmer, o isang radikal na komunistang kilusan. Grabe ang ginawang taong ito. Tinatayang 1.5 million o 2 million na katao ang pinatay niya sa gutom. Para lang may makain siya. Sinikap niyang pinatay niya kasi nga ayaw sumunod sa kanya. Gusto niya, pumunta kayo sa bukid, magtanim kayo roon. Pag ayaw sumunod, pinapapatay niya. Gusto niyo ba yung ganun? Meron din tayong tinatawag na genocide sa Cambodia 1975 to 1979. Nilinis niya ang lipunan. Sa pamamagitan ng pagpatay, sino man tinuturing niya tinatawag na burgis o yung makakanluran. Ito yung mga monghe, yung mga professional, guro, no? Kapag nakita niyang nakasalamin ka, katulad ko ngayon, papatayin ka niya. Bakit? Kasi mukha kang matalino. Ganun siya. Kapag matalino ka, no? At alam niyang balakid ka sa kanyang leadership, papatayin ka niya. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang, hindi ka matalino. And then, meron tayong tinatawag na patayan sa killing fields. Nung panahon na ito, wala nang, kunti na lang yung bala nila. May gerang paparating. Ang ginawa niya, pinagpapatay niya yung mga tao roon. Ang gamit niya ay kung ano yung panghampas, bato, kahoy, para makatipid sa bala. So, ganyan siya katindi. No? At pang-apat, si Napoleon Bonaparte, kilala naman natin to. Bagaman isa siyang mahutay na strategist o strategista nung araw, no? Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan upang mapalawak ang kanyang imperyo. Pero nagdulot ito ng malaking digmaan. At maraming tao ang namatay. So bakit ko sinasabi ang leadership na ito, mga kapatid? Ganito yung leadership ng mundo. Amen ba? Pero hindi ko nila lahat. Pero may mga tao talaga na sa leadership ng mundo, sa likod ng kanilang pamumuno, mayroong ambisyong nakatago. Amen.
Parang politics Sa makatuwid, naiging bunga nila, naiging front lang nila yung gumawa ng mabuti, but behind that, aalipinin nila yung tao sa bandang huli. Kaya ito yung pinapakita ng ating Panginoong Hesus na iba yung kanyang leadership pagdating sa leadership ng mundo. Ang leadership ni Kristo ay panglangit. Can you say amen? Kaya pinaliwanag niya sa mga alagad, hindi yan ang leadership na iiwan ko sa inyo. No? Hindi yan ang leadership na magkatalo-talo kayo kung sino yung pinakadakila, kung sino yung pinakamagaling, kung sino yung pinakamahusay, kung sino yung pinakamahina. Hindi. Hindi yan ang leadership. Kasi anuman ang katayuan mo sa buhay, sa Panginoong Hesus, pantay tayong lahat. Kayo say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi ang leadership ng Gentiles, ako yan eh. Ako yung magaling, ako yung mahusay, ako nagpagawa niyan, ako ang lumakad niyan, ako ang nagpakahirap diyan, ako ang dahilan kung bakit yung mga posibleng bagay o yung mga imposible na naging posible. Ako ang dapat kilalanin, ako ang dapat papurihan, ako ang dapat maitaas. Ganyan po ang leadership ng Gentiles. Pero ang leadership ng Christian, hallelujah, si Lord ang dapat maitaas sa lahat ng success na nangyayari sa ating buhay. Can you say amen? Kung nagtatagumpay ka man ngayon, hindi yan credit sa'yo. Credit yan sa ating Panginoon. Ginagamit ka lang, kaya yung ako ang dahilan kung bakit may trabaho ka. Ako ang dahilan kung bakit may pinagpapala ka. Ako ang dahilan kung bakit umunlad ka. Ako ang dahilan kung bakit may tamang desisyon ka. Ako ang dahilan kung bakit marami ka nagawa. Alisin mo yan. Dahil sa Panginoon, walang ako. Siya lang. Amen. Si Jesus lang. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus lang. Hallelujah. Ginagamit lang tayo ng Panginoon. Diyan pa ba kayo? Hallelujah. Ang tanong, nakagalit ka ba kung hindi ka sinusunod? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang galit na. Joke lang. Galit ka ba o nakagalit ka ba kapag hindi ka sinusunod? Depende sa sitwasyon. Kasi ako minsan, sa bahay, hanggang 3 utos lang ako. Pag lumampas ng 4 minsan, nakakarindi. Parang hindi ako naririnig Kaya, pag pa lang, halika nga dito. Kahit yung mo tinatawag, Daddy, tawag mo ako? Daddy, tawag mo ba ako? Hindi, nagugas po kasi ako eh. Yes. Lusot eh. So, nahagalit ka ba kapag hindi ka sinusunod? Normal lang naman yung magalit. Amen po ba? No? Pero kung totoong binago ka ng Lord, kung hindi ka man sinusunod, dapat hindi ka nalulungkot. Isipin natin, baka may gustong gawin, baka may ginagawa siyang iba na hindi mo pa nakagawa, or may ginagawa siya nang hindi mo nakita, na bigla mong tinawag, o inutusan mo, hindi sumunod, pero mayroon palang pinagdadaanan. So, dapat matutong magtanong, matutong makinig, matutong mag-react. No? Doon naman sa inuutusan, matutong magpaliwanag para magkasundo. Kapag tinanong, dapat sumasagot. Hindi sumasagot na parang siya pa yung galit, sumasagot na mahinahon. Amen ba? Yung tinatanong ka lang, bakit? Yung tinatanong ka lang, bakit ka dyan? Kaya minsan, Pastor, di ka naman sumisigaw, napasigaw kasi ako eh. Kaya tandaan natin, kung ikaw ay hindi marunong sumunod, no? O kung ikaw ay laging nagagalit, no? Pwede naman magbago. At doon naman sa laging pinagmumula ng problema, abay magbago ka din. Kaya baka ikaw ang dahilan kung bakit laging nagagalit. Amen? So both side magbago. Sige, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Kasi kung hanggang ngayon ikaw ang pinagmumula ng problema, abay may problema talaga sa'yo. So kailangan magbago. So lesson natin, huwag tayong masilaw sa authority na maaring ibigay ng mundo kasi gagawin tayo nitong palalo o mayabang. Sabihin natin sa katabi natin, o sa ating sarili, humble lang tayo. Okay? Happy pa ba tayo today? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Traffic, naka-red light na So, naghihintay siya, red light, green light. Luke chapter 26, 22 to 26. Yan. Sabi diyan, but not so among you, on the contrary, who is greatest among of you, let him be as the younger, and he who governs as he who serve.
Nautal ako Sabi diyan, for who is the greatest, he who sits at the table or he who serves? It is not he who sits at the table, yet I am among you as the one who serves. King James Version kasi ito, yung binabasa natin minsan, NIV. So sa Tagalog, may Tagalog ba tayo dyan, boss? Tapat ang sa inyo hindi gayon, kundi bagkos ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad na lalong bata. At nangunguna ay maging gaya na naglilingkod. Sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o naglilingkod, hindi baga ang nakaupo sa dulang, at tapat ako'y nasa gitna ninyo, na gaya ninyong naglilingkod. Second, nating pag-usapan, the leadership of the Word. Yan. Kaya na leadership ng Word, ito naman ang leadership ng Word, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He is the Word. John chapter 1, verse 1. Okay? So, after stating the leadership of the world, nilahad ng Panginoong Hesus ang leadership sa kanyang mga alagad. Ganito dapat ang leadership na gusto kong ituro sa inyo. Hindi leadership ng mundo na ito. Ang leadership na gusto kong ituro sa inyo ay leadership na kung saan ang naitataas ay hindi ang tao. Ay ang naitataas ay ang Diyos. Ang leadership na kung saan na kailangan mong mag-serve, na kahit leader ka na, dapat marunong ka pa rin mag-serve. Na kahit leader ka na, dapat pwede kang pagsabihan. Amen. Na kahit leader ka na, dapat marunong kang makinig. Amen ba? Kahit matagal ka ng mananampalataya, dapat marunong kang pagsabihan. Si Jesus, hindi niya in-impose ang kanyang sarili sa mga tao katulad ng leadership ng mundo na kinikilala sila, ako, hindi. Si Jesus mismo, ang ginagawa niya, siya yung lumalapit sa tao, siya yung gumagawa ng himala, at higit sa lahat, bumaba siya mula sa langit, ibinigay ang kanyang buhay na pako sa krus, para kanino? Para sa lahat ng tao. Yan ang leadership ng ating Panginoong Hesus. May nakakita ka na bang leadership ng mundo, na kapag pinapatay mo, tuwan-tuwa pa? Hindi. Si Jesus lang, nung namatay siya sa krus, para sa mga tao. Amen po ba? Hindi para sa kanyang sarili, kundi iligtas ang nakakarami. Kaya nga, ano yung gusto niyang sabihin dito today sa atin? Letter A, para maunawaan natin. Sabi John sa ating verse, pakibalik nga boss please. Ay, ito na. Be as the younger. Yung leadership na katulad ng gusto ng Panginoong Hesus ay dapat ng nakakababata. O parang bunso yung tawag. Karamihan sa bunso, di ba, masunurin sa mga kuya? Amen. Ayun. Boss, verse nga natin sa English. But not among you, on the contrary, he who is the greatest among you. Sino ba yung greatest na gusto nyo? O paano ba maging greatest? Sa kingdom ni Lord, let him be as the younger. Kaya letter A natin, yung sa leadership natin ng word is, be as the younger. Alam niyo yung kultura ng mga Hudyo noon, talagang yung mga nakababata, sumusunod yan sa kuya nila. Aywan ko lang sa panahon ngayon. Sumusunod yan. Yun ang leadership nila Pansinin niyo noon, si Joseph. Di ba? Sumunod siya sa kanyang kuya sila Reuben. Yung kanyang mga kuya. Kasi ang kultura nila noon, sumusunod talaga yung mga bunso. Kasi sa tingin ng bunso, mahina siya kapag wala yung kanyang nakakatandang kapatid. At pangalawa, makikita natin dito yung humility na si bunso, kapag sumusunod sa kanyang kuya, matututo talaga siya. Kasi wala pa siyang alam Mas nauna sa kanya, kahit naman sa church marami tayo mga matatanda dito. Alam natin, marami na silang karanasan sa buhay. Amen? Kapag sinabi niyang, umalis ka dyan, mapapahama ka. Umalis ka, mapapahama ka. Ito ang gawin mo, magtatagumpay ka. Gawin mo, magtatagumpay ka. Amen po ba? Kaya nga mga bunso, sikapin niyong matutunan, katulad ng sinabi ni Jesus, marunong kayong sumunod sa nakakatanda. Amen ba mga bunso? Hindi. Kaya nga sa church, hindi natin pagmamayari ang buhay ng tao dito. Pagmamayari tayo ng Lord, ginagamit lang ako ng Lord dito para mag-preach, turuan kayo, gabayan kayo. Kasi ako mismo meron akong pastor. Na sinusunod, meron akong pastor na tumatapik sa akin, gumagabay sa akin, na kapag yumayabang ako, kung nakausap ako.
Kaya wala dapat tayong ipagmayabang. Walang dapat ipagmayabang ang sinuman. Hindi dapat sabihin ng sinuman, magaling ako. Okay ako, talented ako, mahusay ako, iba na ang level ng ministry ko. Huwag nyo na akong uutusan. Iba na ako, kahit malate ako anytime. Hindi ganon ang pagpapasakop. Amen. Hindi tayo ganon. Amen ba? Kahit ako pong pastor, maaga ako pumunta rito. 8:30, narito na ako. Paglinggo, minsan mas nauna pa si Sister Maricar eh. 7:30 yata eh. Naghintay daw siya ng tao eh. Pastor Yechi, wala pang tao. Maya lumabas si boss. Andiyan pala si boss. Ito natutulugan eh. Siya kasi yung San Pedro dito eh. Kaya lang pangalan niya boss. Di ba? Naghintay si Sister Maricar, ba't wala pa kayang tao? Yung pala, may tao na sa loob. Welcome. Di ba? Kaya, sa atin, ano man ang ating ministry, ibang level man ang ating ministry, marunong pa rin tayong sumunod. Magpasakop tayo sa ating mga pastor. Magpasakop tayo sa ating mga leader. No? Kaya tinulad ni Jesus, sinabi niya sa mga alagad, be as a young girl, kasi yung mga bunso nung kanilang panahon, marunong yan sumunod. Aywan ko lang sa panahon natin ngayon, marunong pa bang sumunod yung mga bunso? Amen ba? Ibig sabihin, marunong pa bang sumunod yung mga nakababata sa kanilang mga kuya? Ang bunso ngayon matatapang eh. Paano kapag kinanti lang, takbo agad sa nanay eh. Inso agad. Amen ba? Totoo ba matatapang ang bunso ngayon? Kahit sa church, meron tayong mga naunang sa paglilingkod rito. Maraming matatanda rito. Si Papa Jess, si Mama Tess, si Nanay Florence. Sino pa bang rito? Sister Maricar, ilang taong ka na? 46. Isang taon tanda niya sa akin. Sunod kami na, matatanda. Diba? So dapat marunong tayong makinig. Marunong tayong sumunod. Hindi lahat ng oras alam natin. Amen po ba? Pangalawa, be as a servant. Di mo sa katabi yung maging servant. Yung leadership ng Panginoong Jesucristo, hindi siya about utos ng utos ng utos ng utos. Ang ginagawa niya, gawa siya ng gawa ng gawa ng gawa. Yung simpleng baso lang, di mo na dapat pinapaabot yan. Simpleng pagpunas lang, simpleng pagbuhos lang ng tubig sa banyo. Hindi na dapat inuutos sa iba yan. Yung pagpunas ng gitara, pagpunas ng mga gamit sa church. Pag ginamit, punasan. Mga speaker, be as a servant. Pag pumupunta kami rito ni Sister Miss, hindi nyo lang nakikita. Siyempre, mahal namin ang church. Tumira kami sa church ng mahabang panahon. Alam namin ang kalakaran sa church. Pag alam namin marumi, lililinis namin. Alam nyo ba noon, ubos na yung downy niya? Gaano ba kalaki yung sa Cubao dati niya sa EDSA? 300 square meter? Ubos yung downy niya eh. Minamap namin. Ba't amoy down niya ang church? Dinauni ko. Para pagdating ng pastor ko, daw pagalitan. Labadami, labango. Kahit pastor ako, marunong po akong sumunod. Marunong po akong maglinis kung ano man. Kaya nga, yun ang tinuturo natin sa church. No? Ingatan yung ating mga gamit sa church. No? Hindi biro yung ating ginagamit. Itong mic natin, kapag gumawa kayo rito, naku. Mahalin nyo yung mga gamit natin sa church. Galing yan sa inyong lahat, iniipon natin. Okay? Be as a servant. Ang servant, hindi siya naghahanap ng posisyon. Naghahanap siya ng magagawa. Naghahanap siya, amen ba? Hindi siya naghahanap ng kapangyarihan. Naghahanap siya ng kapakanan ng iba. Ang isang leader, hindi dapat umaasa sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang puso na handang maglingkod sa iba at sa Panginoon. Ang kanyang pamumuno, hindi nakabatay sa takot o sa persa, kundi sa kanyang pag-ibig sa kapwa. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yung katabi mo? Yeah. Ang servant nagpapaturo kahit marami ng alam. Pinapakita niya ang magandang halimbawa sa iba. Kanya pa ba kayo? Hindi siya pala utos kasi siya mismo ang kusang gumagawa. Kaya ang ating Panginoong Hesus, simula sa langit, bumaba sa lupa pa maging servant. Alam niyo, napakadaling sabihin maging servant. Pero ang problema, napakahirap pumakbang at gawin. Kaya blessed tayo today, pinag-aaralan natin to. Nawa, matuto tayong makinig. Amen po ba?
dahil may pagpapala sa pakikinig. Tanong natin, kaya mo bang paglingkuran ng iyong kapwa upang makilala nila si Christ? Kailan ka huli naglingkod sa iyong kapwa para makilala si Christ? No? At ang nakakatuwa dito, hindi na sikreto. Hindi na to sikreto. Kasi mismong si Jesus, sinabi niya na ito pala ang mahiging dahilan kung bakit tayo ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon, walang iba kundi paglingkuran natin ang ating kapwa. Pero alam mo naman kasi kung inaabuso ka na o hindi. Tama po ba? Alam mo naman kung inaabuso ka na o hindi. Okay, nakatulong ka, nakapaglingkod ka, and then pag lumapit ulit sa iyo, saglit lang. Parang yung pagkahapon, isang araw, galing ako ng gym. May nakakasulubong ako laging dalawang mag-ina. At yung nakikita ako, kuya, kilala na kita, pahingi ng pera. Kaya, binigyan ko. Pero kahapon, mayroon akong 20 pesos, binigyan ko. Ang problema, nasa lubong pa kasi kita, kaya tuloy nahingian kita. Alam mo yon, salit na lang sana magpasalamat. Pero nagtimpi ako, humbleness. Gigigil ako, gusto ko kutukan eh. Kutusan eh. Sabi niya, nasa lubong kasi kita eh, kaya tuloy nahingian kita. Alam mo, parang kasalanan ko pa. Dumaan ako sa batay, taga rito ako eh. Kaya leadership is not about a power, it is about responsibility and humility. Amen po ba? So ang lesson natin today, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa posisyon o kapangyarihan, kundi sa kababaang loob at paglilingkod sa iba. Pagpalain ng Lord ang kanyang salita. Ito pala ang tunay na lakas. Isang manampalataya nang gagaling sa salita ng Panginoon. Yan. Hindi ko na isulat tong isa rin. Leadership is not about nasulat ba yung boss? Okay. So yun, pili na lang kayo kung saan doon. Tayo tayong lahat. Salamat sa Lord. Hawi tayo sa Panginoon.